Well, mga kapopong, kumusta? Well, hindi ba kayo nagtataka na ang karamihan sa mga kabataan ngayon sa South Korea madalas maaktuhan sa mga party event o mga bar sa South Korea kahit mga estudyante pa lang sila? Pero sa kabila naman yan at kahit makatapos man sila ng kolehiyo ay ayaw naman nilang magsiasawa o bumuo ng isang pamilya. Anyway, bago pala natin simulan ng video na ito ay ngayon pa lang ay sinasabi ko na sa inyo na totoong sabihin man nating challenging ang buhay dito sa Pilipinas mamaya ay talagang masasabi ninyo na totoo palang kahit papaano ay medyo mas okay rin pala dito sa Pilipinas in terms of life experiences compared sa buhay na nararanasan ngayon ng mga kabataan sa South Korea. At papaano ko nasabi yan? Well, isa-isahin na lang natin pag-usapan, ha? Well, kung pagbabasihan natin ang pag-aaral noong 2022 sa South Korea, ay dito ay malalaman natin na na-break pala ng South Korea ang record patungkol doon sa world's lowest fertility and marriage. Well, sa madaling kwento at paliwanag upang hindi na rin kayo malito, ay ganito kasi ang explanation dyan. Well, ang malaking porsyento kasi ng mga kabataan ngayon sa South Korea ay mas pinipiling maging single na lamang kahit makatapos na sila ng college at mag-focus na lamang sa karir nila o magiging trabaho nila in the future. At ano naman ang resulta niyan? Yes, mga kapopong, ang sitwasyon ngayon sa South Korea mas marami ang mga tao doon na sumasakabilang buhay kesa sa mga tao na ipinapanganak doon. At kung ganito man ang magiging sitwasyon at kung magtutuloy-tuloy man yung pangyayari na yan, ay sinasabing 50 years from now posibleng mga lahati na lang ang populasyon ng mga tao sa South Korea. Well, kung mayroong 51 million ngayon ng mga South Koreans, ay posibleng sa taon o year 2073 maging 25 million na lamang ang populasyon doon sa South Korea. So ang tanong ngayon okay ba to o hindi? Well, syempre para sa South Korean government isang malaking hindi yan. Unang-una ay maaapektuhan kasi niyan ang bilang ng mga reservist o mga sundalo ng South Korea na alam niyo naman siguro na kapag kumonti ang bilang ng mga sundalo sa South Korea isang magandang balita naman yan para sa North Korea, which is kung ganyan nga ang mangyayari baka talaga sakupin ng North Korea ang South Korea. Pero alam nyo ba ang ginagawa ng gobyerno ng South Korea patungkol nga dyan sa problema na unti-unting pag-unti ng populasyon nila? Well, para pala sa mga hindi nakakaalam, ay totoong kapag kasi ang isang South Korean nakapanganak sa kanilang bansa ngayon ay parang merong isang perang regalo na ibinibigay sa kanila galing sa gobyerno nila, na kung hindi pa nga ako nagkakamali ang ilang lungsod ngayon sa South Korea ay mas mataas ang pera na ibinibigay para sa mga babaeng nanganganak doon. Pero alam niyo ba ang resulta niyan? Well, kahit kasi itinaas pa ang pera na ibinibigay doon, ay still tuloy-tuloy pa rin ang pagbaba ng marriage at fertility rate doon sa South Korea ngayon. At ang isa pa kasing dahilan totoong mismong mga South Korean na ang nagsasabi na expensive o mahal talaga ang pagpapalaki sa mga anak sa South Korea, most especially kung sa mga cities pa sila nakatira. Well, kaya nga yung peer pressure sa mga kabataan doon na dapat makapangasawa na sila in a certain age ay actually sa South Korea walang epekto yung peer pressure na yan, dahil kahit kasi ang mga kabataan ngayon doon ay mayroong idea na agad sa challenging na magiging buhay nila kapag nagkaroon na sila ng pamilya. Well, parang Japan lang, di ba? Na kung sa Japan meron silang mga anime, mga manga at kung ano-ano pang pwedeng pagkalibangan doon, na kahit mayroon ng mga counseling na nagaganap doon para lamang hikayatin ang mga kabataan doon na mag-asawa na, pero still hindi rin yan masyadong effective. At kung sa South Korea naman ngayon meron silang mga K-pop idols na pinagkakalibangan sa kung bakit minsan ay totoong nawawala na sa kanilang isipan na mag-asawa pa. Pero alam niyo ba ang resulta niyan? Yes, mga kapopong, yung pangkaisipang kalusugan ng mga kabataan sa South Korea ngayon ay yan talaga ang naaapektuhan, na kapag dumating naman sila sa point na parang wala nang bagay na makakapag-enjoy sa kanila, ay alam niyo naman siguro mga kapopong ang nababalita ngayon na kahit pa yung ilang sikat na K-pop artist ngayon sa South Korea ay still nagagawa nilang
kunin ang sarili nilang buhay. Natingnan nyo yan ha? Nagagawa pa nila yan sa kabila ng malaking pera na kinikita nila sa industriya doon. Which is compared naman dito sa Pilipinas ay kahit sabihin man nating challenging talaga ang buhay ng mga kabataan ngayon, most especially yung mga bagong graduates, ay still lumalaban pa rin upang ipagpatuloy nila ang laban ng buhay. Yes mga kapopong, challenging talaga sa Pilipinas pero ang mga kalooban natin mas matatag kesa sa ilang bansa sa mundo. Natingnan nyo, mas ginugusto ng mga kumpanya sa South Korea at mga kumpanya sa Japan na kumuha o mag-hire ng mga Filipino workers. Which is kahit kasi sila alam nila kung gaano katatag ang mga OFW workers patungkol sa lahat ng hamon ng buhay. Which is ang tanong ko naman sa inyo ngayon ay sa tingin nyo ba magkakaroon kaya ng advantage itong paglobo ng populasyon ng Pilipinas na magagamit ng Pilipinas in the future tulad sa nangyaring economic growth ng China? Well, syempre gusto kong malaman ang inyong mga kasagutan, so i-comment lang yan sa baba. Ito ay aking babasahin ng personal at pupusuan. At syempre kung may nalaman o natutunan ka sa video ito ay mag-subscribe ka naman. At nandito na yung inyong mga shoutouts. At kayo rin mga kapopong, kung gusto nyo rin magpa-shoutout o mag-request ng video ay i-comment lang yan sa baba. At muli ito yung Teacher Popong na nagsasabing, Te amo!